Subalit maliwanag na pinatututuhanan sa inyo tao, kailanman ang espiritu ko ay buhay pa rin matutunto ng wika ko kung anong magiging tinig at tono ko. Patotoo lamang, ako'y kapiling at kasama nyo. San man dako, mapataas mapababa ang buhay nyo, mapaligaw at matuntun kayo, sapagkat kapiling nyo ang aking espiritu, ang layon ko'y damhin ito at maging ganap na lubos kayo. Sa bawat pagpapakilala ko sa hindi nyo pa lubos na kilala, upang ganap nyong mawawan kung paanong handog at nais niya sa inyo. Yaon ay ang kamti ninyo, yung buhay na walang hanggan tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Sadyang kapag nahihirapan ka, masakit, mahirap, talagang makapagtatanong ka sa Panginoon, Panginoon, napakarami mong tanong. Tulad nga ng nagsabi, bakit gano'n? Alagad naman ako. Lagi ako may sakit. Bilang Apo Kunching, ang hirap sagutin sa kanila. Sapagkat, ako rin naman ay nagkakasakit. Ngunit, dahil batid ng Ama, na mayroon pa akong misyon na dapat gampanan, at hindi ito may pagpapatuloy kung katulad ng kanilang nararamdaman, pingas, bungi, patay ang gawain, kaya't hindi pa niloloob. At ang laging tinuturan, anak, lahat kayong mga tapat sa akin, dumanas man kayo ng hirap at sakit, aking pagagaanin at kayo'y sasadya di usad. Kaya't ito ang panaligan at panaigin sa inyong buhay. Maliwanag pa rin pong sinabi niya, dahil ang lupang katawan ay daranas noon, ngunit sa takdang panahon kayo babawian ko na anak, mga pipikit na lang mga mata nyo. At yung po ang inaasahan ko. Ngunit ano nga masasabi mo sa kapwa mo? Tibay ka, lumaban ka, nang dinaranas ko yan. Ako po, mapakahirap. Pero dahil nagtibay ako, ngayon eto, natapagtagumpayan ko, malakas na ako, malusog na ako, magaling na ako, masasabi mo sa kapwa mo. Kaya, sabihin mo, laban. Buhay ba ang Ama? Ganun lamang po. Sabi ko nga po, Panginoon, habang ako'y naroroon sa retreat house, naiyak po ako doon sa... Kasi noon ang tanong ko sa Panginoon, ginamit mo akong taga-buo. Bakit nangyari sa buhay ko ito? Ginamit mo akong manggagamot. Bakit ang tatay ko di mo napagaling? Namatay. Ginamit mo akong mangangaral. Bakit yung aking mga kamag-anak na iba ayaw akong tanggapin? Ayaw paniwalaan, mga kakilala, kaibigan. Bakit kung kailan kita nakilala, doon may mga lumayo sa akin? Doon ako hindi nila kayang tanggapin dahil ikay nakilala ko at tinanggap kita. Subalit ang tugon sa akin, anak, kung ako ay dumanas din ng sakit, nilayuan din ako. Subalit, inusad ko pa rin ang gampanin at pinagtaguyod ako ng Espiritu. Itinaguyod ako ng Espiritu. Kaya't ang magtataguyod din sa Espiritu ko.
Noon, nang sabihin sa akin, tumugot kang maghanap buhay, kakain ng kapwa mo, kakain ka rin. Higit kang kakain. Maliwanag naman pong pinakita ng Diyos. Subalit sabi nga, kapag pinairal mo yung pride mo, mas masarap pa rin yung ikaw ay nagbibigay kaysa ikay binibigyan. Sino ang gusto na laging bibigyan? Makapalang hiya ng mga ganon. Yung mga tamad. Subalit, kung naranasan mong maghanap buhay at naranasan mong hindi ka binibigyan at ikaw nagbibigay, di ka matapang ang hiya. Di mo gusto yun. Subalit dahil sa Panginoon, lulunukin mo palang lahat. Alang-alang sa iyong tinanguang pag-aatas na dapat makipagtutok at magpakatotoo ka. Hindi man maging totoo ang kapwa mo sa iyo at di man sila maging totoong pananaw mo, pananaw nila sa iyo, ikay wala sa katotohanan, ang pinakamahalaga at pinakahigit na dapat, ang amang nagpapakatotoo, totoo siya sa iyo, totoo ka sa kanya. Buhay ba ang Ama? At naunawaan ko po kanina kung bakit pala minsan may tumatakwil ng mga anak, pinag-aral kita, nag-asawa ka, chat. Di ko kayang tanggapin. Nalasap ko po yan. Dinanas ko yan. Naglilingkod ka, kasalukuyan ka nasa paglilingkod. Kasalukuyan kang nagbibigay ng lakas at tibay ng kapwa mo. Ikaw naman gusto kang gupuin ng umaagaw na kalaban ng Ama. Ngunit wala akong pinanindigan kundi ang sinabi niya, sabi mo kung saan ako magtungo, pangangalagaan mo pamilya ko, ikaw na rin ang bahala sa kanila. Dinanas ko, galing ka sa misyon, pagdating mo di ka pa natutulog, di ka makakatulog dahil sa haharapin mo iba't ibang pinagdaanan. Karamdaman, problema, hirap, binata mo. Ngunit salamat sa Ama. Kung hindi pala nakabata at kundi lumaban, wala nang magiging bilang na 13 sa susunod na buwan ang gawain ito. Sa patnubay, sa kadakilaan, sa gabay, sa pagmamahal, pagpapatotoo ng Amang buhay na buhay siya, sa kabila man ng mga pinagdaanan na hindi nakita ng tao kung paano kagupuin, kung paano gayahin na kunwari ang tao ay mahal ka, kunwari, ngunit hindi pala. At kung paano kalapastanganin sa damdamin ay saktan. Hindi nakita ng tao kung paano ka lumuha, kung paano mo itawid, kung paano mo nilasap. Kapatid mo, nasa malayo ka, misyon, tinalakay mo, uwi ka patay. Subalit yaon lahat, pinaunawa ng Diyos, pinabatid ng Diyos. Ang tanong, sa lahat bang pinagdaanan mo, anak, nagupo ka? Hindi po dahil sa iyo. Nawalan ka ng pag-asa, binigyan kita ng pag-asa. Nang hina ka, pinalakas kita. Ginugulo ka, pinapayapa kita. Pinanghihina ka, sinisidlan kita ng lakas. Inaagaw pa rin kita sa hindi dapat, sa pagkatakon dapat naman ay sa iyo. Kaya't kung ito ang gagawin nyo, ang pangaagaw sa inyo ng kalaban niya, patuloy niyong ipaglaban siya at kayo'y maaagaw niya dahil di niya padadaig na kayo'y maagaw ng kalaban niya. Buhay ba ang Ama? Sino ba ang kalaban niya? Hindi naman sa Amang pagkagupo,
Hindi sa amang lungkot, hindi sa amang hirap, hindi sa ama ang sakit. Ngunit niloloob na ito'y ibigay at pinahintulutan niya tulad ni Job upang mapatotohanan sa kabila pala ng lahat, nandyan lang siya at may magagawa siya sa buhay mo. Na anak niyang nagpakatapat at totoo. Kaya't isang tunay na halimbawa si Job. Nagkasakit, walang pag-asa sa kapwa-tao. Inuod, inaayawan, kinasusuklaman, kinababahuan, pinandidirihan. Subalit, ng pagalingin ng Ama, nawala ang lahat. Lahat ng nawala rin ay naibalik niyang lahat. Sino nga ba ang Ama at sino nga ba siya? Kung tunay na kilala, na wala sa iyo'y may babalik niya, tulad ng siglat lakas mo, mapananahan niya. Sa gusto niyang gawin sa iyo, may magagawa siya. Kaya't manalig kang, may magagawa siya sa iyo bilang mahal na mahal ka niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, mahal na mahal ko kayo. Dahil ikay lingkod, tapat na nais mong makasadsyad. Kung minsan, batid mo na kung bakit ginawa ng kapwa mo yaon. Batid mo na ang dapat. Ngunit, nilalagak mo pa rin sa amang lahat. Gawin niyo po at siyang ating sandigang bato na walang katibagan, muog na di kailanman matitibag. Patnubayan kayo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't wika nga ni San Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita, ay maaari na akong magmalaki. Yan ang tungkuling iniyatang sa akin sa Aba ko. Kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin, ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Yan ang pawang katotohanan tulad ni San Pablo. Maaari niyang ipagyabang ang kanyang kakayahan at taglay na kapangyarihan, subalit di niya yun ginagawa dahil hindi niya yun nagawa ng dahil kanya lamang, kundi dahil sa Ama. At sa aba niyang kalalagayan, hindi niya naisip na ito'y talikdan ng atas sa kanya, kundi ito'y ginagawa niya alang-alang sa amang tinanggap niya upang may pagtagumpay ang Ama sa kanyang buhay. Hindi ang sarili niya, kundi ang Ama sa kanyang buhay. Sa pangalan, Jesus. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng naukol sa akin bilang tagapangaral. Hindi naman sinabi ng Ama, huwag kang tatanggap, anak. Ngunit bakit hindi kayo tinatanggapan ng bayad? Sapagkat binigay ng libre, ipamahagi ng libre, ngunit nakatuon ang isip at damdamin mo sa pagkilos at pagtupad mo sa Kanya, kailan may di Kanya pababayaan. Kaya't ang libre niyang pangaral na pinamamahagi mo, Kanya namang kinakamta ng galak dahil sa ginagawa mo, kaya't ikaw na nalulugod siya, ikaw naman ang pagagalakin niya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kung minsan, kung sino pa yung sikapan mong alayan, ibigay mo ang lakas mo at kakayanan, siya pa ang tutulig sa sayo. Siya pang hahamak. Pagkatapos mong ginawa,
ang lahat sa kanya at di niya nadama dahil hindi siya nakadama ng gagalingan, kukutsain ka pa. Hindi niya nakita yung hirap mong ginawa. Subalit, bakit hindi mo nga alalahanin ng lahat ng ginawa mong mabuti sa kapwa mo kung di man nagantihan at di tiningnan ang iyong mabuting ginawa? Ama namay nagmamasid sa iyo at nakikita lahat ang gawa mo, siyang hintayin mong gumanti, wag ang kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Sa gayon, matutupad ang kanyang aral, ang kanyang salita, na nakilala siya sa mahiwaga niyang gawa sa mga taong mga kumilala at tumanggap sa kanyang mahimalang salita. Kaya naman, ang mga nakakilala at kumikilala sa kanya, napatototohanan ang mga aral ay buhay dahil sa kanilang paniniwalang tapat at pagsasabuhay. Buhay ba ang Ama? Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit, napaalipin ako sa lahat upang makapaghikayat ako ng lalong marami. Walang sino mang gustong maalipinin ang kanyang sarili, ngunit alang-alang sa umaalipin sa kanyang siya ang may-ari ng buhay, ginagawang pag-aalipin at pagpapalipin upang maipaalipin man ang sarili, may pakinabang naman sa kapwa niya na tunay na ang Ama ang siyang gagawad ng ganti sa kanila. Kaya naman, ang lahat ng totoo at tapat sa pagtupad at pagtalimay ganap at walang inaasam sa mga pinaglilingkuran, ngunit ang Ama naman ang kaakibat na may gantimpalang sa kanila ay naglalaang ganap. Buhay ba ang Ama? Sa piling naman ng mga hentil na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hentil di saklaw ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ko ito pinangangalugihan, hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina. Ibig sabihin, hindi sinusunod ni San Pablo ang salita ng Diyos para sa sarili niya, kundi para sa kapwa niya. Dahil siya'y alipin ng Diyos, nagpaalipin dahil sa Kanya. Kaya alipin ka ba ng Ama? Hindi buong buhay ay alipin ka. Kung papaano ang mga ginagawa mo isang tunay na halimbawa sa kapwa mo, halimbawa ng katatagan, halimbawa ng katapatan, halimbawa ng pakiging makatotohanan, halimbawa ng tunay na pastol, tunay na lingkod, at tunay na tagasunod, ikaw rin ang masisiyahan sa mabuti mong halimbawang dulot kanino man. Sapagkat hindi bulag ang Ama mo, hindi bingisi at hindi patay. Ang mabuti magagawa niya sa iyo kung hindi mo pa nakakamta nito at nooy nasayahan ka't nagalak ka at dumanas ka ng hindi kasiya-siya, manalig kang makakaahon ka pa rin. Umasa kang isasadyad ka pa rin. Ang kinin mo na siyang Ama mong totoo at buhay sa iyo, kalaya ay tatamuhin. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na tapat at wagas ang pagmamahal. Kung wala ngang sisidlan ng tapang, sinong tatapang? Kung wala ngang sisidlan ng katatagan, sinong titibay? Kung wala ngang sisidlan ng pangunawa, sinong makakaunawa? At kung wala ngang babahagi na ng liwanag, sinong magliliwanag sa kanyang kabanalan? Sa makatwid, kung nakamtan mo ang kanyang kabuti at kabanalan, may paglalaban mo siya kanino man. Sapagkat siya ang nagpadama sa iyo, hindi tao, kundi siya mismo. Kaya't ang pandamang iyo'y buhayin mo sa sarili mo at patuloy mong makikita sino siya sa buhay mo. So mainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't kapag dumaratal ang panghihina mo, sabihin mo, Ama ko, huwag panaigin ito sa akin. Kapag dumaratal ang kaguluhan ng isip mo, Ama kong pinaglilingkuran ko, huwag panaigin ito sa akin. Kapag pinanghihinaan ang loob,
Ama kong aking sinasamba, huwag mong panaigin ito sa akin. Huwag mong paghariin ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo siyang manaig sa aking buhay. Mga tao, mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, o aking Ama, yan ang wika niyo. Sambitin niyong totoo. Huwag manaig ang ibig kong sabihin, kundi ang ibig mong sabihin. Huwag manaig ang aking damdamin, kundi ang iyong damdamin. Huwag manaig ang aking salita, kundi ang iyong salita. Huwag manaig ang aking buhay, kundi ang iyong buhay na sa akin binigay. Yaw na buhay na nais mong aking kamtan. Buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, kapag ginagamit ka na ng Panginoon ng mga pinagdaanan mo, siya nang ipinasasaysay sa iyo sa kapwa mo tao para maging halimbawa ka at magpatibay sa kanila. Doon mo masusukat ang katatagan na binigay ng Ama sa iyo at doon mo makikita tunay nga palang buhay siya sa iyo. Kaya naman, habang ginagamit kang pag-uulat ay sinasaysay mo at ang kapwa mo'y nakikinig at nakakabahagi ng totoo, tuwiran ngang mapapatotohanan, buhay na kumikilos ang Ama sa inyo, doon masasabi mo, salamat Ama sa pinagdaanan ko, kung hindi mo pinaranas ito sa akin, hindi mo ako magagamit ngayon sa kapwa ko. Mga mahal, nawa ang mga pinagdaraanan nyo'y magsilbing aral, magsilbing talambuhay nyong mainam, na makapagdudulot sa kapwa nyo ng iba yung siglat lakas ng kanilang pananampalataya, ng kanilang pananalig at pag-asasama, at ng kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos Ama na ninyong tinatawagat, sinasamba, pinaglilingkuran sa tuwina. Pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ang wika nga, kung ano ang kaharap mo, siyang gagawin ko anak kung papaano magulat ako. Wala sila sa dako ko, wala sila sa dambanang naturingan ko, kaya't di ko maaring sambitin ang tulad sa pagsambit ko doon, kaya't gagamitin kita bilang katauhang magsasaysay, ngunit kung may pandama sila, makikilala nilang ako espiritong gumamit lamang sa iyong pagkatao. Kaya mga mahal, mawawaan-awa ninyo at maunawaan ang ganap ninyo kung ano ang ibig at layunin ng Ama sa buhay nyo nang matantunyong mahal na mahal pala niya kayo. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Ituloy natin. Kala nyo tapos na? Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina. Upang mahikayat ko sila, ako'y nakibagay sa lahat ng tao pang ilan. Ang ilan man lamang ay maligtas ko, kahit sa anong paraan. Ganyan ang lingkod, nakikiayo, nakikibagay kahit kanino. Sa gayon man lamang paraan ay makilala nila ang Ama na pinakikilala mo at nadama mo sa sarili mo. Sa gayon, sa ilang ito na napaparami ng Ama, dumarami nakakakilala sa Kanya dahil sa gawang mabuti mo. Ikaw kayang nagkakaroon ng katotohanan sa Kanya at gumagawa ng mabuti, pababayaan ka niya. Sino pang magpapakatotoo? Kung ikaw na tapat at totoo, pinabayaan niya. Paano maiuulat ang kadakilaan niya sa mga mabuting anak niya? Kung sa kabutihan mo'y ginawa, dahil sa iyo'y kapinsalaan. Sa makatwid, batahin mo lamang yan habang ginaganap sa iyo. At pagkatapos, masasabi mong, buhay ka, aking Ama. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama?
Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang alam ninyo ng mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Maliwanag ang katotohanan. Ang laro ng buhay ay hambing sa laro ng takbuhan. Lahat kayo'y tatakbo, ngunit sigurado, hindi lahat kayo'y hahawak ng gantimpalang mainam. Kaya't pag sumakita ng bawat isa, upang ang gantimpalang yaong dapat ay kamtin nyo, mahawakang ganap ninyo, sapagkat ang Ama ang nakalaan at naglalaan niyon sa inyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, anong malilihim sa nararamdaman nyo? Anong malilihim sa pagnanais nyo? Anong malilihim sa kailangan ninyo? Anong malilihim sa inyo ng pagkatao nyo sa Ama na taglay ay anak kayo? Sa makatwid, patuloy manambitan, patuloy maniklohod, patuloy magpakababa, patuloy kanyang sisidlan ng ganap na unawa. Pagharian kayo hanggang makamta ninyo. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Yan ang mga anak ng Amang kumilala sa Kanya. Tinitiyak ang Kanyang ginagawa ay para sa Kanya. Sinisigurado ang Kanyang tinanggap ay siya, sapagkat ayaw niyang masayang ang bawat araw niya, nang dahil ang Ama, siya lamang buhay nila. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo sa makatwid. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa inyo ngayon ay nangyari rin sa mga ninuno nyo. Kaya't paulit-ulit lamang ang kaganapan. Ang tapat at totoo, kinamtanang tagumpay. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sadyang bilang tao, sabi ko nga, sino ako para harapin ko ang mga ito? Sabi ng Ama, sino ang kapwa mo at sino ako? Mga kapatid ko po sila sa iyo. Kung magkagayon, anak ko, bakit mo kahihiyaan ang isang mayaman